Pagkakatating natin mga kapatid na mula sa Gati. Mula sa Gati. Ginanay sa relasyon. Okay, meron po tayo nag-baptism ngayon. Nagagalito ng patimbaw. Ay hindi nakarating. Medyo yata po po. Alright. Buksan niyo ba? Gusto ko Genesis chapter 32. Aklat po ng Genesis chapter 32. Pag-pray natin po yung ating mga mahal na kapatiran na may konting buo. At para sa ganun po, next Sunday, pag-ayos na po lahat, ay makapagdaos na po tayo ng hapunan ng Panginoon. Kasi pagka nakapagdaos tayo, the next Sunday, lumban po naman. At pero pag meron silang pastor, bahala na sila sa sariling programa. Okay, chapter 32, verse number 1 to number 11. Aklat po ng Genesis chapter 32, verse 1 to number 11. Maliwanag po ba ang salita ko dyan? Sa likod? Dalag na yan. Parang kasi dito parang nagagaling sa balong. Okay, maliwanag dyan. Okay. Tarunan ko na po niya magkaroon tayo ng palitan kung pagbasa. Genesis chapter 32, verse number 1 to number 11. Verse number 1, and Jacob went on his way, and the angels of God met him. And Jacob sent messengers before him to Esau, his brother, unto the land of Seir, the country of Edom. And I have oxen and asses, flocks, and men servants, and women servants, and I have sent to tell my Lord that I may find grace in thy sight. Okay, sabi-sabi na lang po tayo. Then Jacob was greatly afraid and distressed, and he divided the people that was with him in the flocks and herds and the farmers into bands, and said, if Esau come to one company and smite it, then the other company which is left shall escape. Alright. Now, mahigit 20 taon na hindi nakita yung magkapatid. At ang dahilan ay sapagkat dinaya ni Jacob si Esau o Esau na kanyang kapatid. At mula noon, si Esau ay nagbanta na kanyang kapatid si Jacob. Ngayon si Jacob, pagkatapos ng mahabang taon ay meron ng pamilya at meron ng dito ay 11 anak. Hindi na sila 12 at dala niya yung kanyang mga alagang hayop. Alright? Then, dito ay ibig niya bumalik sa kanyang mga magulang. Ibig niya makita ang buhay pa si Jacob, si Isaac na kanyang tatay. No, sa kanyang pagkabalik ay ibinalita ng kanyang mga lingkod na sasalubungin siya ni Esau na kanyang kapatid. Sasalubungin si Jacob na may siyang kasamahan mga dalang mga armadong kalakihan. Nakatibo ang nangyari? According to verse number 7, nung malaman ito ni Jacob, ano sabi ng Bible? Then Jacob was greatly afraid and what? Distress. Okay? Siya may lubhang natakot. At ang kanyang ginatatakot ay isang bagay na siya po'y natatakot ng labis sapagkat hindi niya alam kung ano ang balak gawin ni Esau sa kanya at sa kanyang pamilya. Are you listening? Nasa pinatatakot at ang bubuo sa kanyang isipan ay balak ni Esau na lipulit silang buong mag-anak.
armadong kalakihan. Anong dahilan sa isa sa namuming? Now, okay. Ano yung kinatatakot niya? Tawagin natin unknown. Ano yung kanya kinatatakot? Unknown. Alright? Fearful. Okay, siya po'y nakaharap doon sa the fearful unknown. At yun ang ating title na the fearful, facing the fearful unknown. Now, ibig ko sana na hanggang dito na lang yung maging ating pag-usap tungkol sa bagay ito. Hindi ko alam. Of course, sa mga ganun akong fearful unknown. Kung ito po'y dadagdagan ko pa sa mga susunod pang Sunday. Now, kasi sabi ko nga kanina ay, tama, so 2 years. Nakakadalawang taon na tayo. No? And none of us ay walang isa man sa atin, ang kanya pong naisip na aabot itong pandemya nito ng ganitong kahabang panahon at walang isa man sa atin nakakala kung hanggang kailan ito. Di ba? Amen? Now, at hindi natin alam kung ano pang mga mangyayari. Kung magkakaroon pa ng pangatlo, pang-apat, o buwan-buwan na vaccine. Hindi alam. Hindi alam kung tayo po'y makakapag-travel pa ng malayong lugar. Okay? Of course, nag-iisip din ako sana bago mag-graduate ay makarating ako, baka sa kayo nito ako ng aeroplano, mapunta ako sa, baka pag-travel naman kami mag-anak ng malayong lugar. But of course, unknown. Yan alam kung anong mangyayari. Yan alam kung mapapagaya tayo sa Australia at sa ilang mga bansa sa Europe na gustong i-lockdown pero lumalaban na ang mga tao. At di ba kay Pastor Tan, isa na balita sa akin, hindi na naman tapos. Ito nga. Pero ano ang balita sa lima? Now, pwede ka basta? Salamat na lang kahit pa sa Pilipinas wala pang ganyan. Meron pero maliliit na grupo. Meron maliliit na grupo. At minang masama pa ng iba. Samantalang ang pinaglalaban ay para sa lahat. Alright? See? Okay, of course, hindi alam kung yung ating mga anak ay makakaranas pa ng face-to-face na pag-aaral. Alright? Okay, ganyan lang. Ako na kung mag-lockdown ulit, ay maaaring yung ating mga lalo ay hindi na naman matuloy. Di ba na bisa? Of course, ako yung nakatang na kung paano tayo sa ating darating na ikadalawang anibersaryo. Amen? Kung anong ihanda, nasa isip ko na kung sinong ibigay kong siya. Kung siya may bilar di buhay pa, kung siya iba na. So, of course, paano, naway, gintirasado yung pastor ko sa Pastor Tan. Sabagay nakikita niya yung ating gawain. O sino ba yung ko? O sino nag-request siya ng picture natin. Okay, yung ating tagpo ngayon. Kung sino pa? Nag-request siya. Alright? At nag-request siya ng picture ko. Lahat ay nakabaong at lagi mo sa picture ko, Pastor. Kasi, nahahamon siya. Nahahamon siya natin gawain. Alright? Now, hindi alam kung ano mangyayari. Baka maaaring baka mamaya mahagdag na naman ng ating mga plano, ng ating mga pinapangarap. Amen? Amen? Nangangarap ako, of course, talagang pag-pray ko talagang makapag-deliver ko tayo ng sakyan. Nangangarap ako na dumating ang time na talagang sa akin, imposible, hindi ko kaya, ako kaya, at talagang gusto kong muling sabihin na ipinapaabot ko sa Diyos yung ating problema, yung problema nyo sapagkat wala kayong mapartahan. Alam niyo ba yung nag-iisip ng gano'n? Nilalagay ko yung sarili ko. Kung ako'y hindi nakakapag-problem, saan ako ulit? Sabi ko, sa pala, ayun si Tommy, si Ani. Okay, so ba yun, sa kalikpan si Mali. Baka naman sa may budong na naman doon. Wala ko nag-iisip ko yan. Nakikita mo naman. Binibigyan ko mga tao kung nasa yan. Bigyan mo naman kami ng magandang para
laki na ng lupa, kinuha pa ito. Dinala ko talaga na hanap ng may-ari yan. Sabi ko, paano ko? Napagdaan. Ano din pangalan? Okay? So, hindi alam. Bunga ng gantong pangyayari kung ito'y matutuloy pa. Okay? Salamat sa Lord. Marami nagkasakit hanggang sa lumang. May mga nisakit ang magkakaroon. Pero, magagaling na. Pero di alam kung anong susunod na mangyayari. Alright? Now, ganito din ang sitwasyon ditong si Jacob. Amen? Meron siya takot sa mga bagay na hindi niya alam. Amen? Most of the time, hindi takot sa dilim. Hindi sa pagkat madilim. Takot sa dilim sa pagkat hindi niya alam kung ano yung nasa dilim. Yung ganun, that's our sitwasyon. Okay? Now, ngayon, how are we to face the fearful unknown? Ganito, apat na bagay, ang ating dapat gawin, when facing the fearful unknown. Number 1. Tingnan mo mabuti, in verse number 1 to number 2, nung si Jacob ay pabalik na sa kanyang mga magulang, Bible says, Jacob went on his way and the angels of God met him. Nakita po yan? Amen? Nakita niyo po yan? And when Jacob saw them, he said, this is God's host. Nakita niyo po yun? Nagpakita po ito, nagpakita ito, na ito palang mga angels na ito ay matagal na niyang kasama, pero hindi niya alam. Are you with me? Are you with me? Lagi pala may nakabantay sa kanya na hindi niya nalalaman. Yung palang angel na napakita po sa kanya, doon sa Bethel, ay naroon pa rin, hindi niya lang alam. Nauna yung pinagpakita. Number 1, when facing the people and number 1, we must realize that God is watching over us. Alam mo man o hindi, ang Diyos ay lagi nakamasid sa iyo. Di ba naman siya? Amen? God is watching over us. Now remember, si Elisha, in 2 Kings chapter 6, 15 to 17, na siya po'y siya'y balak-dakpin ng Syrian army. Nagising po siya ng umaga, at yung kanyang servant, nung buksan ng bintana, wow! Napapalibutan sila ng napakaraming sundalo ng Syria. At siya pinatakot, nangangatok siya. At ang sabi niya, Lord, anong gagawin natin? Napapaligiran tayo ng mga kalaban. In 2 Kings chapter 6, 15 to 17, sabi ni Elisha, fear not, huwag kang matakot, for they that be with us are more than they that be with them. Huwag kang matakot, sapagat yung suma sa atin ay higit na mas marami at higit na mas makapangyarihan kaysa kanila. Sabi niya, Lord, buksan mo ang mata ng taon mo ito at kaya itong makita niya ang iyong kadakilaan. Ipinagkalap ng Diyos at nung sa makaya, higit na napakaraming hukbo ng anghel ng Diyos ang nakabantay din sa kanila. Hallelujah siya? Totoo ba yung guardian angel? Meron nga bang guardian angel bawat Kristiyano? Ano kayo? Ano ba? No, ginagamit ng iba, Hebrews chapter 1, ginagamit ng iba yung mga ikagaya ng talata na ito. No, of course, divided din ang mga pastor doon. Naniniwala sila, ang iba, during the Old Testament time, yung talagang mayroong anghel sa bawat isang Kristiyano. No?
Pero pagdating ng dispensation of grace, ang Holy Spirit ay tumahan sa atin. Kaya sabi naman po, okay, greater is He that is in you than he that is in the world. Kung nasa atin ang Holy Spirit, bakit kailangan mo pa ng angel? Are you with me? Samantalang higit siyang powerful, omnipotent, omniscient kaysa sa angel. Are you with me? Amen? Na ang mahalaga, kapag ikaw ay nakaharap sa mga bagay na hindi mo naiintindihan at natatakot mo ng labis, lagi mong uunawan na mayroon Diyos na laging nagmamasid sa iyo. Remember, the word fear the Lord means to acknowledge God's presence in your life. And to live in awareness na ang Diyos ay laging nakamasid, gumagabay, at nagtuturo sa iyo. In Psalms chapter 34 and verse number 15. Psalms 34 and verse number 15. Ready? Basa. The eyes of the Lord are upon the righteous. Ano pa? And His ears are what? Open unto their cries. Nakita mo? Ang mga mata ng Panginoon ay laging nakamasid sa kanyang mga matuwid. At ang kanyang mga pandinig ay bukas sa kanilang mga panawagan. Also in 2 Chronicles chapter 14. 2 Chronicles chapter 14. Second Chronicles in chapter 14. In verse number 2. Second Chronicles 14 and number 2. Ready? Basa. And Asa did that which was good and right in the eyes of the Lord, his God. Yes, Christian. The eyes of the Lord is always upon you. Amen? Amen? Lagi siyang nakamasid sa iyo. Ngayon, lagi nakamasid na in a sense of what? Lagi nakamasid, hindi upang tingnan kung magkakamali ka lang. Hindi nakamasid upang kayo papalain, pagalitan. No. Siya lagi nakamasid upang mag-provide, mag-ingat, at magpalakas sa iyo. Amen, Kisan? Amen? Ingatan ka, protektahan ka. Alright? Kaya nga, ano nga ating gagawin? When we face that fearful, number one, realize that God is watching over us. Iniwala ka ba na ang Panginoon ay nakamasid sa iyo? Amen? Pangalawang bagay. Balikan niyo po, si Jacob, chapter 32, verse 9 to number 12. Verse 9 to number 12. Now, alam niyo po, itong pagkakataon ito rin po yung tinawag na Jacob's trouble. Jacob's trouble. Na para bang ito yung great tribulation na dinanas ni Jacob. Kaya malaki talaga ang posibilidad na yung kanyang nararamdaman ay totoo sapagkat tinawag itong Jacob's trouble. Pero siya po'y iningatan ng Lord at binago ang damdamin ni Esau para sa kanya. Di ba namin siya? Amen? Matinding takot ito. Matinding takot po ito. Ano mo? Notice verse number 9 to number 12. In verse number 9, number 9 hanggang number 12. Ready? Okay. And Jacob said, O God of my father Abraham, and God of my father Isaac. Now, dito, nanalangin siya
ng talagang napaka-maninas na panalangin. Umabot sa Diyos, sabi niya, "Oh Diyos, ng aking mga magulang na si Abraham, O Diyos, nakaaring si Jacob, Panginoon, which said unto me, return unto thy country." Sabi, Lord, kaya naman ako naglalakbay, sapagat ikaw ang siyang nagpapabalik sa akin. Sabi ko, bumalik ka na sa bahay mo, umuwi ka na sa inyo. Kaya naman ako umuwi. Susunod siya. Sinasabi niya talaga yung kanyang sitwasyon sa kanyang buhay. Okay, sabi niya, Lord, you said unto me, return unto thy country and to thy kindred, and I will deal well with thee. Number 10, I am not worthy of the least of all the mercies and of all the truth which thou hast shown unto thy servant. Alright, nakita niya yung kabutihan ng Diyos sa kanya. At sinabi, Lord, pinababalik mo ako, hindi ako karapat dapat sa awat biyaya mo, napakabuti mo sa akin. Ano yung sabihin? Pangalawa. Okay, pangalawa. In facing the fearful unknown, number 1, humbly ask God for help. Alright, may mga bagay ka bang pinatatakot para sa iyong pamilya? May mga bagay ka bang ipinangangamba na hindi mo maintindihan bakit nangyayari o anong mangyayari sa mga susunod na araw? Yes, secondly, magpakababa ka sa Diyos at hingin mo yung kanyang tulong sa iyo. Ayaw ba? Now, ginamit natin sa tang humbly, importante po yan eh. Importante yan. Alright? Kaya pakita na, huwag kang magkakaroon ng dami na para bang, Lord, bigyan mo ako na may mabait sa'yo, ako na may tapat sa'yo. No. Hindi ganon. Hindi ganon. Okay? Huwag kang magmamalaki sa Diyos. Alright? Huwag mag-iisipin na karapat dapat kanyang i-bless sapagat malaking binibigay. Huwag. Humbly. Amen? Amen? Sapagat aluman ang nagawa mo para sa Lord, dapat mo nang gawin yan. Sapagat hindi mo kayang tapatan yung kabutihan at kaligtasan ibinigay ng Diyos sa iyo. Amen? So, humbly ask God for help. Nakita mo siya, hindi ba? Kung isip mo, yung lolo niyo si Abraham, hindi ba? Hindi ba? Tatay niyo si Isaac, na inihandog ni Abraham sa Diyos. Amen? At alam niya na talaga alam niya na ang Diyos may plano sa kanyang buhay, alam niya ngayon. Pero sa kabila na happy, sabi niya, hindi ako karapat dapat sa awa ko sa akin. Nakatingin mo? Kaya in facing the fearful unknown, humbly ask God for help. Alright? As we pray, okay? Humbly thank God for His goodness. Ang mahalaga, pasalamatan mo siya sa lahat ng ibinigay dito sa iyo. Pasalamatan mo siya sa kanyang kagandahang loob sa iyo. Totoo naman, di ba? Mabaitan niyo sa atin. Amen? Mabaitan niyo sa atin. Alright? What is number 11? Sabi niya sa kanyang prayer, deliver me. Nakita niyo po? Tayo sabi sa prayer. 11, ready? Deliver me. I pray thee from the hand of my brother, from the hand of Esau. For I fear him. Takot ako sa kanya. Lest he will come and smite me and the mother with the children. Alright? So humbly ask God for help. Alright? Pasalamatan mo siya sa kanyang kagandahang loob. Pangalawa, ask God for specific help. Amen? Amen? Hilingin mo, specific, Lord, Panginoon, iligtas mo ako. Lord, iligtas mo yung mga anak ko sa sakunan na ito. Lord, iligtas mo yung mga anak ko sa masamang mga tao na nagpaplano sa aming bansa.
Lord, iligtas mo yung mga magulang ng aming church. Yung mga magagawa, mga nagkatrabaho ng aming church sa gatong sakuna. Ano yun siya? Be specific. I don't agree. Ano? Ba't ko sinasabi ito? Sa pagkatugali mo yung laging, Lord, i-bless mo po sila. Anong blessing ang gusto mo? Amen? Lord, ikaw na po ang bumabay sa akin. Bakit mayroon bang ibang gagawin sa'yo? Nakikinig sa akin. Minsan kasi kung makipag-usap tayo sa Lord, hindi specific. O, kung ano na lang masabi mo. Amen? And claim God's promises. Claim God's promises. Alright, that's number 12. Tayo na. And thou said, I will surely do thee good. Yan, Jacob, umuwi ka sa inyo. Umuwi ka sa mga magulang mo. I will surely do thee good and make thy seed as the sand of the sea, which cannot be numbered for multitude. Ito niya, pinangkin niya, Lord, di ba pinangako mo sa akin? I-bless mo kami para rumihin mo ang aking binhi? In Psalms chapter 37, balik po tayo dito. Okay, galing ka. Psalms 37. Kaya nga, sa mga bagay na ikinatatakot natin, na hindi natin mawari, ito yung pinakikita ng Bible. Muna, okay, we must realize na meron tayong Diyos na nagmamasid sa atin. Pangalawa, maging mapagpakumbaba tayo sa harap ng ating Panginoon. Nakikinig po ba kayo? Amen kasi, unawain po natin kapatid na hindi ito'y karapat-dapat sa kanyang kagandahan, no? Pero dahil sa kanyang awa, pinapag-dapat tayo sa Diyos. Alright? Wala siyang dapat ipagpasalamat sa atin. Tayo dapat na maging mapagpasalamat sa Kanya. Amen kasi? Now, in Psalm 37, verse 3 to 5, hindi ko makita po yung mga promises na maaangkin natin mula sa Diyos. Psalms 37, verse 3 to number 5. Nakita niyo number 3? Nakita niyo po? Awit 37, 3 to 5. Ano sabi ng Lord? Trust. Amen? Magtiwala ka sa Panginoon. Gumawa ka ng mabuti. Mananahan ka sa lupain at kakain ka. Nakita mo? Amen? Ito yung pangako niya. Magtiwala ka na at gawin mo kung ano ang tama. At nangako ulit, may titirhan ka, kakain ka. Verse 4, tayo lahat. Delight. Amen? Delight yourself also in the Lord. Matuwa ka. Okay? Matuwa ka. Masiyahan ka sa Panginoon. At ibibigay niya ang desire sa puso mo. Amen? Kung kailangan lang, delight. Amen? Delight. Nakatingin ka sa akin. Masaya ka ba sa Panginoon? Amen? Amen? Rejoice in the Lord. Okay, delight. At bibigyan ka niya ng desire sa puso mo. Hindi yung gusto mo, kundi yung desire ang ibibigay niya sa'yo. Para gustuhin mo kung ano yung tama at anong magaling para sa'yo. Okay, verse number 5. Commit thy way unto the Lord. Ipagkatiwala mo sa Kanya. Ikawin mo sa Kanya. Alright? Yung mga plano mo, pangarap mo. At magtiwala mo naman sa Kanya. At ano ang kanyang pangako? Na pwede mo i-claim. And He shall what? Yes, He shall bring it to pass. Bibigyan niya ito ng katuparan. Alright? Kaya nga, in facing the unknown, in facing the unknown, humbly ask God for help. Amen? Hindi yung kayong tulong. Pero, magkakababa ka. Magkakababa ka. Alright? Pangatlong bagay, balikin niyo po siya ko. Now, tingin mo buti. At totoo yung kanyang takot. Sapagkat ang ginawa niya,
Hinati niya yung kanyang pamilya. Sabi niya, okay, hati. Hinati niya yung kanyang pamilya. Alright? Okay, dito kayo mga anak ko. Diyan kayo. Diyan kayo. O, nanay, diyan ka. Okay, dito kayo sa nanay nito. At yung isang grupo sa kabila, magkakalayo. Sabi niya, para kung sakaling salakayin ni Esau itong grupo ng isang anak ito at mapatay niya, at least makaliligtas yung kabila. Kung ito naman ang kanyang sasalakayin, at least makakaligtas yung kabila. May magtira pa sa binhi. Nakikita niyo ulit? Totoo yung balita ko. Alright, sapagat talagang sandatahan, grupo, ang sumasalubong. Alright? Okay, kaya nga dito, napakita niyo sa kanya, no? Upang ipabatid na, okay, narito ako at nagmamasid sa iyo. Pangalawa, no? Nagpakababa siya, tinanggap niya yung kanyang mga pagkukulang, tinanggap niya yung mga pagkakamali at siya humingi talagang tulong sa Diyos. Hindi ng ating magagawa when facing the unknown. Amen? Pangatlong bagay, notice verse 13. 13:15. Tayo lang. And he lodged there that same night. And took of that which came to his hand, a present for Esau, his brother. Okay? Dito nagsimula na siya na mag-ipon ng kanyang ipapasalubong sa kanyang kapatid. Tignan niyo po, verse 14 hanggang 15, sabi-sabi tayo, 200 she goats and 20 he goats, 200 yung mananay na tupa, no? At 20 barakang tupa, 30 inahing kamelyo, at yung kanyang mga anak, 40 kine, and 10 bulls, 20 she asses, and 10 foals. Alright? Ito po yung kanyang inihanda. Nakikita ba kayo? Na regalo, na pampalubag loob. Yung paano isa? Pampalubag loob. Ano itong mga ito? Okay, ano itong mga ito? Alright, yes. 200 na kambing, at 20 batang kambing, 200 inahing tupa, at 20 barakong tupa, 30 inahing camel, at kasama yung kanyang mga anak, at 40 baka, 10 toro, at 20 donkey, at 10 bisiro. Nakadiin po ito? Amen? Anong tawag na dito? Peace offering. Pampalubag loob. Liwanag ba? Now, alam ni Jacob yung nagawa niyang kasamaan sa kanyang kapatid. Alright? Nagpe-pray siya na magkasundo sila. Nagpe-pray siya. Yes, tama. Nagpe-pray siya. At ito, ang Diyos gagawin niya yung kanyang part. Pero, kailangan gawin din natin yung ating parte. Ano sabihin? Pangatlong bagay. When facing the fearful na pangatlong bagay, we must prepare the best we can. Prepare the best we can. Alright? Yes, for example, kung yung tao mo ay sapagkat meron ka ng pagkasalahan tao, gawin mo yung magagawa mo para pakalmahin mo yung galit sa iyo. O nagpe-pray ka, pero yung magagawa mo, gawin mo. Any reason? Are you with me? Any reason? Yes. Listen, okay, God also expect us to do our part. You follow me? God also expect us to do our part. Alright? Okay, yes. Sabi ko minsan sa inyo, nagpe-pray ka, Lord, ingatan mo po yung bahay namin. Huwag kaming manakawan. Tama mag-pray ka, but do your part. Nakikinig ka sa akin? Siguraduhin mo na ayos ang inyong mga talangkahan. Nakikinig ba kayo? Amen? Siguraduhin mo na matibay ang inyong pinto at pag-aalis ka. Ha? Alright. Nagpe-pray ka na doon, bigyan mo ng payapang kalooban. Malinis na isipan. Tama mag-pray ka. Pero huwag kang manonood ng mga balita. Huwag kang
maagap sa mga mainstream media. What? Iba namin? God expects us to do our part. In facing the unknown, we must prepare the best we can. Alright? Okay. Prepare the best we can. No? Be strong in the Lord. Put on the whole armor of God. Amen? Nagpe-pray kang lumago ka, tumibig ka, maging kagamit-gamit ka sa Lord, di ba? No, sabi, okay lang gawin. Now do your part. At tapos sabi, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Magpakalago ka. Prepare the best we can. And number 4, verse 24 to 24. Seek God's blessing. Tingnan niyo po at makikita niyo na totoo yung kanyang act. In verse 24, hindi po siya makatulog. Hindi po siya makatulog at siya lumayo, humiwalay sa kanyang pamilya at iniwan niya lahat ng kanyang pag-aari. Verse 24, sabay-sabay tayo. And Jacob was left alone. Nakatay po yun? Amen? Amen? Sa hindi ng takot niya, listen carefully, he was forced to face God alone. Yes, okay? He was left alone and what? And there wrestled a man with him until the breaking of the day. Alright? Yes, he was forced to face God alone. Okay. Bakit siya napaiwan? Ano ang plano niya bakit siya napaiwan? Ba't siya lumayo? Gusto niyang mapag-isa at gusto niyang makipag-usap sa Diyos. Alright? Anong kanyang layunin? Number 4, to seek God's blessing. To seek God's blessing. Alright? Sabi ko, yes, of course, sabi ko kanina paano? Yes, Jacob was facing a serious problem. Okay, he was facing a serious problem. Nakakaharap niya yung taong ginawa niya ng masama. Ibig sabihin, at dahil dito, kailangan niya ng tulong mula sa Diyos. Nakikita mo ba sa akin? Amen? Alright? At nung gabi yun, nung siya'y napag-iisa na, narito, isang lalaki ang napakita sa kanya. At yung lalaki ito, nakipag-wrestling sa kanya. Mula gabi hanggang sa magbubukang liway na. Ayaw umalis. Ayaw naman niyang bitawan. Nakikita mo ba yan? Kaya mo yan? Okay. 24. Basahin natin po muli. And Jacob was left alone. Alright? And there. Nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa pagsikat na ng araw. Alright? Now, sino itong lalaki ito na nakipag-wrestling sa kanya? Sino ito? Sabi ko sa inyo minsan, ito po yung theophany. Theophany means what? God in human form. Ito po ang Panginoon na nasa inyong tao. Alright? Okay. At ang sabi ng angel, itong lalaki ito, in the form of man, bitawan mo na ako sapagkat mag-uumaga na, magbubukang liwayway na. Nakatipo ba yan? Alright. Anong sabi ni Jacob? Verse 25 to 26, ready basa. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh. And the hollow of Jacob's thigh was out of joint as he wrestled with him. Now, sapagkat ayaw siyang bitawan ni Jacob, ang ginawa nitong lalaki ito, binalian niya si Jacob ng buto sa kanya.
Sa kanya, ano to? Hip. Dewa. Binalian niya. At ang sabi niya kay Jacob, bitawan mo na ako, sapagat mag-uumaga na. Anong sagot ni Jacob? Verse 26, pakilakas nga. And Jacob said, pakilakas nga, I will not let thee go. Except what? Alright. Malibang pagpalain mo ako. Na lumalabas, na pagbuwagin ni Jacob na yung kanyang ka-wrestling, hindi tao lang, Diyos. Amen? Amen? Yung kahit sa bigat ng kanyang problema sa kanyang Panginoon, hindi ako tatayo dito hanggat hindi ko na sigurado ako'y makakatanggap ng pagpapala mula sa iyo. Di ba naman bisa? Amen? At sabihin, pang-apat na bagay, sa ating pagharap sa mga bagay na para bang nangangamba ka na kung ano, mga yan, anong pang-apat na bagay na kailangan natin gawin? Pakilakas nga? Yes. Seek God's blessing. Hingin mo yung blessing ng Panginoon. Hingin mo yung blessing. Balikan mo yung natin pag-usapan ng kanilang mahal. Kailangan mo panghawakan yung mga pangako ng Diyos. Amen? Ano yung pangalawa na kailangan natin? Pangalawa? Pangalawa? Okay. Ano yung pangalawa? Yes. Alamin mo yung kanyang mga pangako. Gamitin mo. Amen? Asahan mo yung kanyang mga pangako. Alright? Okay. At balikan mo, magbalik ka sa mga nakaraang panahon, nakaraang taon, na pinagpala ka, iningatan ka, ibilis ka ng Diyos. Amen? Amen? Yung kanyang mga past performance sa buhay mo. Last year, hindi kayo pinapaya, iningatan ka niya. Amen? Iingatan ka rin niya magpahanggang sa kanya. Amen? 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 Tandaan din dito. Ito natin, yung tinatawag na power and willingness of God. The power and willingness of God. Ano yung power? You follow me? Powerful. And then He is willing to help you. May mga tao na may power, pero walang willingness. May mga tao kaya kang tulungan, kaya kang padalhan, kaya kang bigyan. Hindi mo tayo mga kailangan tao. Di ba? Yung iba sa isip ko, may mga kapag-anak ka, talagang nakikita mo talagang ay yaman, di ba? Nasa ibang bansa. Pinakikita yung kanyang malaking ari-arian, yung maraming pera, mga naipupundan, hindi na kailangan ka sa araw. Asay mo, hindi naman yung paghihirap kung papadala niya ako ng ganito, sapagkat talagang kailangan ko. Di ba alam mo? Pero may power. Pero sabi, hindi kita papadala. May power, pero walang willingness. Amen? May mga tao naman, willing, pero walang power. May mga tao naman na mahal ka, mahal ka sa kanya. Sabi siya, gusto ka nang tulungan, alam mo yan, kaya nang wala din ako. Pero yung Diyos natin, may power and then what? Willing to help you. Don't forget that. Ang ating Diyos ay very powerful. Walang imposible sa Kanya. There is nothing too hard for God. He's the one who is powerful and very willing to help you. Amen, listen? Lagi mo itandaan, ang Diyos ay interesado sa iyo. Yung kanyang bugtong na anak, ibinigay para sa iyo. Interesado siya sa iyo. At hindi mo nasakit sa iyo. Amen? Anong kailangan lang? Pakalakas sa number 4. Seek God's blessing. Seek God's blessing. Okay? Now, nakita niyo po? Nung ayaw siyang bitawan ni Jacob, anong ginawa niya? God put Jacob's seed out of joy. Binalian niya si Jacob. Alright? Okay. At nung gabi yun, si Jacob ay binago ng Diyos ang pangalan sa Diyos. Mula ngayon, hindi ka na tatawagin Jacob, kundi what? Israel. Bakit? Sapagkat ikaw ay nagtagumpay sa Diyos.
27:28, try lahat. And he said unto him, what is thy name? And he said, Jacob. And he said, teka, hindi ba alam ng Diyos sa kanyang pangalan? Ha? Hindi ba ang Diyos ang sabi, okay, Isaac, haka may tatawag siya isa, ha? Di ba namin? Amen? Don't forget, Jacob means what? Supplanter, mandaraya. Nung sabihin ng Diyos, okay, ano ba pangalan mo? Ano sabi niya ako? Mandaraya po. Okay, tama ka, mandaraya ka na. Pero muna mayroon babaguhin ko na pangalan mo. Hindi ka na tatawagin what? Supplanter o mandaraya. Kundi what? Prince. Amen? Prince. Ayun na. Verse 28, and God said, thy name shall be called no more Jacob or supplanter, but Israel, for as a prince that thou hast the power with God and with men, and as what? And has prevailed. Yes. Hinanap niya ang blessing ng Diyos at kanya naman natanggap. Amen? Sapagat hindi niya binitiwan, hindi siya humiwalay sa hanggat hindi siya nakatanggap ng pagpapala mula sa Panginoon Diyos. Minsan tayo madaling sumuko. Malapit na yung blessing kasi sumusuko. Tama ba? Umaaya. Laging hanap lang yung madaling gawa, yung maginhawa. Pag nahirapan na, ayaw na. Wala magayari. Amen, Christian? Amen? Okay, natuwa sa ating mga young people. Nandun sa lumpan kanina, yung nanay na kanilang bisita, pupunta lang sila, akay pa nila. Akay yung dalawa ng miyembong akay. Ano si Patapor, ang pinagdalaw ng dalagita. Akay yung nanay. Hindi na magiging tayo. Sabi ko, sasabihin nito kayo, magkahanap ko po. Eh, bakit? Kasama sila ng summining kahapon sa Wawa. Amen? Dumalo rito, nag-invite sa lumban, nagpunta pa rin after service dito, kinuha yung bisita mo, ginala pa sa lumban. Amen, Christian? Amen? Sabi ko, kaya talagang hindi talaga malayo na i-bless pa ng Lord ang gawain natin. Hanggang nakikita yung ganyang sikat na dumangka. Amen? Ikay-pray sila, kasi may ginagawa nila yung magagawa nila. Amen? And they seek what? God's blessing. We ought to get along with God when facing the fearful of the unknown. Amen? Maraming tao kasi ayaw magpag-isa. Maraming tao, ang gusto lagi ay lagi may kasama, lagi nasa crowd. Yung bang parabang yung buhay nila ay inayos na nila na hindi sila mapag-iisa. But let me remind you, hindi ito mabuti sa ating Christianity. Amen? Sapagat ang ating Kristo nagpakita ng halimbawa na madalas, bagamat siya nasa kalamihan, pero meron siyang oras na humihiwalay sa karamihan upang mag-ukol ng mahabang oras na manalangin. Don't forget, sir. If we are going to be strong, are you listening? Are you listening? If we are going to be strong in the Lord, then we must find time to be alone with God. Amen. Okay? Alright. Kung hindi mo maging matatag, malago, matibay na Kristiyano, then we must find time to be alone with God. Mahalaga na meron ka talagang oras na ikaw at ang Diyos lamang ang magkausap. Amen? Ito siya ako
di ba? Sapagat talagang seryoso yung kanyang problema. Na talagang iniwan niya muna yung kanyang mga anak at yung kanyang asawa. Iniwan niya lahat ang kanyang pag-aari. Ang mahalaga sa kanya, mapag-isa upang makipag-usap sa Diyos. Hingi ng blessing, hingi ng proteksyon ng Diyos sa kanyang buhay. Okay? Yes, like Jacob, we need to beg God for His blessing. Right? Now, ito po isa pang ibig ko pong makita nyo. Kaya sa pagharap sa nakatatakot nito, nandiyan yung mawari kung ano magyayari. Ano lang po natin kailangan? In facing the Lord. Number one is what? We must realize that God is what? Alright. Now, meron tayong Diyos na lagi nakamasid sa atin. Amen? Maling pangalawa po, natin kailangan gawin? Yes. Humbly ask God for help. Amen? Seryoso. Ha? Seryoso. Ulitin ko. Huwag kang masanay lamang na, Lord, salamat sa blessing ito. Lord, salamat sa food na ito. Amen. Lord, salamat sa magdamag. Sleep. See it na. Sa gantong mga panahon, kailangan talaga tayo ay bumabago ng pagalitan. Lumulunod. Hindi namin alam kung ano magiging bukas. Amen? Huwag magmulunod pa ba ang aming bansa? Amen? Ano yung aming namin? Ano yung mag-aag? Yung bang mga nabaksin ito ay nakakapamilya naman. Paano ba? Is unknown. Amen? Mga bagay na hindi natin alam ng Diyos. Kaya doon tayo magtatanong. Follow me siya? Amen? Sa Diyos. Listen, hindi sa mga expert. Hindi kailangan, hindi sila kailangan. Alright? You know, isang kahirapan kung bakit hindi matanggap ng iba yung nangyayari ito sapagkat let me say this. Yung iba kasi talagang honestly, they are intellectual, they are brilliant. Leader. Hindi na matanggap ng malaking bansa kami. Isang tao lang ang magpapasunod sa amin. Diba namin? Sino ba itong si Pausi ba yun? Pausi ba? Kaya ba? Pausi. Malaking bansa kami. Si Pausi lang magkapatakbo ng buong mundo. Susundin ang buong mundo. Parang hindi ko natanggapin. Kaya kung meron man tayo, susundin, pakinggan ang ating Diyos. Na lubhang nakakakilala sa atin at alam kung anong kailangan natin. Siya ang lumikha sa atin. Siya ang marunong sa atin. Amen? Amen? Kaya para makausap mo siya, anong kailangan mo? Okay, you must find time to be alone with God. Hilingin mo yung proteksyon sa iyong pamilya, sa iyong church, sa iyong kapatiran. Hilingin mo yung wisdom na kailangan mo. Paano ko pangunahan ng pamilya ko? Paano ko sila mapuprotektahan? Paano ko sila papayuhan? Hindi mo susundin kung anong ginagawa nila. Ayaman lahat na may papagano, doon na rin tayo. No. Hindi pwede na rin tayo. Hindi pwede. Ipalamigisan? Hindi pwede. Hindi pwedeng tao ang magtapatakbo sa atin. Hindi pwede. You know why? Ulitin ko we are bought with a price. Amen? We are bought with a price. Don't be a servant of man. Binili tayo sa halaga. Hindi tayo dapat maging alipin ng tao. Amen? We belong to God. Tayo ay Kanya. Hindi tayo pag-aari ng estado. Pag-aari tayo ng Panginoon. Di ba namin isa? Amen? Just
sila mga magsasabi kung ano ang dapat natin ikarga sa katawan niya. Hindi sila. Nakasigaw ko rin? Ano ba siya? So, seek God's blessing. Now, ito po isang gusto kong makita nyo. Now, pagkatapos ng nakita, sino pala yung nakaharap niya, naka-wrestling niya? Ang Panginoon pala eh. Ang Panginoon pala. Okay, sino ang Panginoon ito? Of course, hindi yung God the Father, kundi yung God the Son. Sabagat walang sino na nakakita sa Ama. Ang buktong na anak ang nag-declare sa Kanya. Amen ka siya? Amen? Alright. Dito tayo. Okay. Now, notice verse number 29. And Jacob asked him and said, "Tell me, I pray thee." Now, kanina sabi nung angel, what is my name? Alright, okay? Hindi ka na tatawagin Jacob, but Israel. Alright? Now, si Jacob nagtanong din, ikaw naman, anong pangalan mo? Ikaw naman, anong pangalan mo? Anong sagot ng kanyang karasting na walang iba kundi Panginoon? Verse number 29, ready? And Jacob asked him and said, "Tell me, I pray thee, thy name." And he said, "Wherefore is it that thou dost ask after my name?" And he blessed him then. Hindi niya sinabi kung ano yung pangalan. Ano? Hindi sinabi. Pero maliwanag kay Jacob, ang kanyang karat, alam niya, divine. Verse 30, tayo lahat. And Jacob called the name of the place Peniel. For I have seen what? I have seen God face to face, and my life is what? Preserved. Ito mo, naunawa niya, Diyos pala yung aking nakaharap. Salamat, hindi niya ako pinatay. Amen? Amen? Hindi ako pinatay. Bagkus pinagpala pa ako ng Panginoon. So anong kailangan natin? Pagkakalas ka? We must what? See God's blessing. Alright? Now in verse number 31, sabi-sabi po tayo, 31. And as he passed over Phanuel, the sun rose upon, and he what? Okay, DPS. Ano po? Ano nangyari kay Jacob? Pinay siya. Napili siya nung pangyayari ngayon. Alisin? Pinilayan siya ng Diyos, Padarani. At yung kanyang pilay, tinaglay niya po ito hanggang siya po'y mamatay na. Anong mensahe? Nung siya napilay, nagbago na yung kanyang lakad. Kung maglakad si Jacob, hindi na siya yung dating Jacob. Kung maglakad din si Jacob, lakad na ni Israel, hindi na ni Jacob. Nagbago ang kanyang pagkatao, nagbago ang kanyang pangal, at nagbago ang paraan ng kanyang paglakad at pamumuhay. Bakit? Sapagkat nakaharap niya ang Diyos. Follow me? Amen? Anong mensahe pa? Pangalawa, minsan, ganoon ang kailangan natin. Pilayan din tayo ng Diyos para magbago ang ating paglakad. Amen? Kaya nga po ito, ano sa palagay mo ang dapat baliin ng Diyos sa iyo? Nakikinig ka sa akin? Ano sa palagay mo ang dapat baliin ng Diyos sa iyo para magbago ang lakad mo, ugali mo, buhay mo? Hindi ba? Amen? Si Jacob dati unsubmissive. Punta ka sa ulo nun. Ngayon gabi, hindi na problema sa iyo. Unsubmissive. Ayaw mong magpasama. Di ba rin? Amen? Ano yung pangalawa? Simple habit. Dati si Jacob, mandaraya. Okay? Ang pangatlo, selfishness. Ang sarili lang. Sabi nga ng 2 Timothy 3:1, ano yung ugali ng mga tao sa yung people at yung mga ugali ng people ng tao at sa end times? Lovers of their own self. Maibigin sa kanilang sarili. Hindi ba? Na maraming Kristiyano, dahil din doon. Lovers of their own self.
ng maraming lovers of their own selves. Puro mukha lang nila. Totoo mo? Puro mukha nila. Kinakain nila. Sinusuot nila. Amen? They promote yung kanilang sarili na pag nakaharap ng personal, ito nga ba yun? Iba yung buhay ko, iba yung dito. Nakikinig ka sa akin? Lovers of devotion, kitang-kita mo. Kaya pag may nakagalit, kung lait-laitin at pagmurang-murahin, kasi ang tingin na napakatay niya. Lovers of selves. Yes, okay. Jacob was a changed man. Nagbago yung kanyang pangalan mula ng kanyang makaharap ng ating Panginoon. And every person sa ating church, kailangan din, na talagang kami sa makaharap ng Diyos. Okay, so bakit maraming tao sa church, they got saved, naging anak ng Diyos. Okay, yes, salvation is wonderful. Ganun pa man, walang nangyari. Naging stagnant. Hindi lumago, hindi naging umunga, at hindi naging kapakipakinabang sa Diyos. Anong kailangan? Kailangan niya ng experience na napagdaanan ni Jacob. Amen? Pangalawa ito, yung unang niyang experience ay sa Bethel, di ba? Sa Bethel. Amen? Doon niya nakilala ang Panginoon. Kaya yung pala yung salvation. Ito naman yung tinatawag na dedication. Ito na yung consecration. Alright? Na dito, binalihan siya ng Diyos at dito nagbago ang kanyang lakad, nagbago ang kanyang buhay. Alright? So, talaga siya, ito ang ating kailangan sa ganitong kapanahonan. Amen? Sa panahon ito, na hindi natin alam kung ano ang magiging bukas. Amen? Pero salamat. Meron Diyos, pero tayo Diyos na lubos na nakakaalam. Amen? Amen? Okay, at pwede pa tayong maging maligayang totoo ng ngayong taong 2022. Pwede pa. Amen? Pwede pa. Amen? Pwede pa. Okay, ang aking hamon lang sa iba, ngayong naligtas ka na, alam mo, tiyak mo, ang langit, napupuntahan mo, wag sanang maging good for salvation ka lang. Ibig ng Diyos, umusap ka pa, lumago ka. Amen? Magbabunga ka. Ibig ng Diyos, ay makapag-produce ka pa ng anuman for the glory of God. Maging kapakikipakilabang ka pa sa Kanya. Amen? At tayo ng save na, mahalaga na makita ng iba na bago na rin ang ating lakad. Amen? Hindi na tayo talaga katulad ng dati.